Nangunguna pa rin si VP Sara Duterte sa survey ng Pulse Asia sa pagka-pangulo sa 2028. Ito yung resulta ng survey ng Pulse Asia. Nakakuha po si VP Sara Duterte ng 49%. Tapos sumunod naman si Leni Robredo na 26% yung nakuha niya. Tapos yung pangatlo ay si Raffy Tulfo na nakakuha ng 14%. Sinundan siya ni Vince Dizon na 1%. Tapos si Magalong 1% din. Ito si Risa, napaka-exciting kay Risa Hontiveros. Alam nyo ba kung ano ang nakuha ni Risa Hontiveros sa Pulse Asia survey sa pagkapangulo sa 2028? Kung sino yung pipiliin? Alam nyo ba ang nakuha ni Risa ay 0.01% lang ang nakuha ni Risa Hontiveros sa Pulse Asia survey. Sinundan siya ni sino ba to? Si Turi na nakakuha din ng 0.1%. Ayan nga si General Turi. So, ang pinakamababang nakakuha sa Pulse Asia survey, yung gustong piliin ng tao pagdating sa 2028 ay si Risa Hontiveros at saka si General Torre na nakakuha lang sila parihas na o pariho na 0.1% lang. Napakalayo sa survey kay VP Sara Duterte na nakakuha ng 49%. Kahit nga si Leni, ang nakuha niya ay 26% lang. Napakalayo po talaga. Napakalayo. Dito natin makikita kung gaano kalakas si VP Sara Duterte sa masa. Napakalakas po talaga niya. At siya talaga ang pipiliin ng karamihan ng mga Pilipino sa susunod sa 2028. Grabe. Kahit anong paninira nila, may impeachment na yan, kung ano-ano pang mga pinupukol nila kay Vice President Sara Duterte, pero walang epekto sa mga mamamayang Pilipino dahil si VP Sara Duterte pa rin ang pinili ng karamihan, ang pinagkakatiwalaan ng karamihan ng mga Pilipino. Napakalayo, 49%. Ito si Risa, gustong-gusto tumakbo ito, pero ang survey niya, nakakuha lang siya ng 0.1%. Napakasobrang baba. Biro mo, nagpantay lang sila ni General Torre. Si Raffy Tulfo naka 14%. Ito si Leni 26%, malayo pa rin sa nakuha ni VP Sara Duterte. Basahin natin dito yung yung post na to. Sara Duterte tinik pa rin sa 28th presidential race. Nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa Presidential Preference Survey ng Pulse Asia para sa halalan 2028 sa kabila ng pagpatuloy ng impeachment trial laban sa kanya. Batay sa survey na sinisagawa mula Hunyo 28 hanggang Hulyo 3, nakakuha si Duterte ng 49% ng suporta ng mga respondent, halos doble sa 26% na nakuha ng pangalawang si dating Vice President, ngayon Naga Mayor Leni Robredo. Matatandaang nauna nang inihayag ni Robredo na wala siyang planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Kahit naman tumakbo siya, hindi niya matatalo ang Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. Di ba? Biruin mo isipin lang po nating maigi na kahit andyan ng impeachment na kinakaharap ni VP Sara Duterte at kahit napakaraming naninira sa kanya, wala pa ring epekto sa mga taong sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Kaya kahit anong gawin nilang paninira, kahit anong ipupukol nila sa Vice Presidente, hindi na po maniniwala ang sambayanang Pilipino o karamihan ng sambayanang Pilipino. Dahil alam na po ng karamihang mga Pilipino na yung mga pinupukol nila laban kay Vice President Sara Duterte ay
puro gawa-gawa lang at puro pagbibintang at puro paninira lang sa Vice Presidente. Dahil gusto nila hindi makakatakbo ang Vice Presidente sa 2028. Pero dito, makikita natin sa survey na kahit anong gawin nilang paninira, hindi nila masisira ang Vice Presidente. Kahit anong gawin nilang pamumukol o mga plano dyan, hindi talaga nila masisira o matitibag ang Vice Presidente. Lalo pang tumaas o dumami yung mga taong naniniwala kay VP Sara Duterte. Mas dumami pa po ngayon. Kaya kahit anong gawin ng mga naninira sa kanya, sasakit na lang ang ulo nila, sasakit na lang yung mga dibdib nila, mapupuyat na lang sila kakaisip para lang masiraan si VP Sara Duterte. Hindi na po magbabago ang mga taong naniniwala kay Vice President Sara Duterte at kasama na po tayo dyan. Kahit maliit akong vlogger, pero ang sa akin, buong buo po ang suporta ko sa kanya. Hindi magbabago yan kahit ano pang gawing impeachment ang pupukol nila kay Vice President Sara Duterte. Kahit ano pang mga pagbibintang ang gagawin nila kay Vice President Sara Duterte. Maliit na vlogger ako, pero ang sa akin ay nasa katotohanan. Diba? Kaya dito ko lang po talaga pinapakita na yung pagtitiwala ko kay Vice President Sara Duterte dinadaan ko dito sa social media. Dahil nakikita naman po natin na aping-api na po ang Vice Presidente. Aping-api na po siya. Pero sa pang-aapi niya, ang mga tao hindi nagpapaapekto. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsuporta sa kanya at mas lalong dumami pa yung mga nagsusuporta sa kanya dahil tumaas nga yung survey niya eh. Mas lalong tumaas ngayon. Di ba? Mas lalong tumaas. Yung trust rating niya, tumaas din, di ba? Nagiging 58%, yung dating 54, mas lalong tumaas. Ganon kamahal si VP Sara Duterte ng karamihan na mga Pilipino. 'Di ba? Lalong-lalo na sa masa. Dahil ang nasa masa, yan talaga ang priority ni VP Sara Duterte, gustong tulungan kapag siya magiging maupo o siya magiging susunod na pangulo. Yan talaga ang gusto niyang tulungan, yung nahihirapan talaga na pamilya. Ngayon, hindi na magawa-gawa yung mga gusto niyang gagawin dahil alam naman po natin na napakaliit lang po yung budget ng OVP, di ba? Maliit lang, wala pang 1 billion. Wala. Maliit lang po yung budget sa opisina niya. Kaya nakapagbigay siya ng mga tulong kahit papaano. Nakakarating pa rin siya sa mga sulok-sulok ng Pilipinas. Talagang pinupuntahan niya yung nasa laylayan. Kaya sana pag nagiging susunod siya na pangulo, mababalikan niya lahat yung mga pinupuntahan niya na nakikita niya na may nagsasabi sa kanya na, "Ma'am, asin lang, okay na kami." Yan po nalungkot ang Vice President na may isang Pilipino o may pamilya na isang Pilipino na nagsasabi, "Ma'am, okay na po kami sa asin." Biruin mo yan. Sa baga, nawala ng pag-asa. Wala na talaga, nawala ng pag-asa yung taong nagsasabi sa kanya. Maraming nagsasabi kay VP Sara Duterte ng hirap sa buhay dahil nakakarating sa kung saang sulok sa Pilipinas, yung mga hindi naabot o hindi napuntahan ng mga politiko na nandito sa Maynila. Di ba? Si VP Sara Duterte lang yung umiikot-ikot sa iba't ibang lugar at tinitingnan kung gaano kahirap ang ating mga kababayang Pilipino na nasa sulok-sulok ng Pilipinas. Di ba? Kaya sana hindi magwawagi ang mga gustong magpabagsak kay VP Sara Duterte. Dahil alam po natin, ang katotohanan ay lilitaw talaga. Lalabas at lalabas ang katotohanan. At yung mga kasinungalingan at gawa-gawang pagbibintang lang ay hindi yan magwawagi. Mabibigo po yung lahat ng mga yan. Mabibigo po talaga mga yan. Ngayon, akala nila nasa rurok na sila ng magiging tagumpay nila. Diyan sila nagkakamali dahil pagdating sa taas, bigla silang babagsak. At si VP Sara Duterte biglang bubulusok pataas. Bubulusok pataas. Tingnan yung ratings niya, pataas ng pataas kahit may impeachment,
kahit ano-ano mga paninira sa kanya. Karamihan ng kanyang mga kalaban na gusto siyang pabagsakin, lagi naka-press conference, di ba? Laging nakaharap sa media. Yan ang ginagawa nila ngayon. Laging nakaharap sa media. Yung mga media naman na talagang nakikita natin na hindi patas, yan lagi sinusubaybayan yung mga taong nagsasalita ng hindi maganda laban kay Vice President Sara Duterte. Lagi nilang ipopost yan, lalo-lalo niya si Ridon. Pag nagsasalita, talagang pinupost lagi yan. Talagang paborito nila yan. Dahil ang mga salita niyan, wala nang iba kundi sa paninira kay Vice President Sara Duterte. Pero wala sila nagawa dahil ang mga Pilipino o karamihan ng mga sambayan ng Pilipino ay hindi naniniwala sa paninira nila kay Vice President Sara Duterte. Mas lalo pang dumami ang mga taong nagmamahal kay Vice President Sara Duterte at naniniwala kay Vice President Sara Duterte. Kaya yung ratings niya sa survey mas lalong tumaas. Kaya yan, di na naman sila makakatulog kung bakit may impeachment na, ano-ano na pinupukol nila, tumataas palalo ang trust rating. May isang vlogger na babae na matanda, nakikita ni siguro ito, galit na galit siya, dahil araw-araw daw tumataas yung rating si VP Sara Duterte. Galit na galit siya. Kung ano-ano na binibintang niya. Na high blood. Kawawang ali. So yun lang, hindi nila mababagsak ang Vice Presidente dahil lalong dumami ang sumusuporta at nagmamahal sa Vice Presidente.